Halos 1,500 pesos hanggang 3,000 yung natitipid ko kada taon mula nung natutunan ko kung paano ko mapapanatili yung kalinisan ng aircon ko at kung paano ko siya lilinisin. Halos 3 taon ko na tong ginagawa. Tara, tuturuan kita. Pero alam mo ba, nire-recommend ng mga service center o yung mga naglilinis or maintenance cleaning para sa aircon is nire-recommend nila every 6 months or every 1 year ka magpapalinis, which is kada service is 1,500. Yung iba, kada 6 months, 1,500. Pag dalawang beses sa isang taon, is 3,000 pesos na yun, di ba? Malaking tipid kung matututunan mo kung yung paraan kung paano mo papanatili yung kalinisan ng aircon natin. Tara, simulan na natin. Meron akong 3 tips kung paano ko siya ginagawa. Panoorin mo ko. Una, ito. Papakita ko sa iyo Kung mapapansin mo, yung filter ko parang may tela. Ayan. Naka-double filter ako. Ibig sabihin, hindi ko na kailangan linisan yung filter ko every week. Kasi, yung dito pa lang sa tela niya is napipilter niya na yung pinakadumi o yung mga alikabok. Tapos, yung second layer ko, yung pinaka-filter screen niya is malinis. Ibig sabihin, nasasala niya ng mabuti yung mga hangin at alikabok na pumapasok sa aircon. Una, ang kailangan natin gawin, tanggalin natin itong filter muna. At ipapakita ko sa iyo kung gaano siya kadumi. Ayan. Lahat ng dumi is nasasagap nitong tela na to. Kaya pag tinanggal ko itong tela na to, is malinis yung ating screen filter. Ayan. Kailan ko nga ba siya laging pinapalitan? Para sa akin, every 2 weeks. Ayan. Ibig sabihin, lahat ng hangin na pumapasok dito, lahat ng hangin na lalanghap natin sa aircon natin is mas malinis kaysa sa typical na naka-screen ka lang. Tara, simulan na natin baklasin yung ating aircon. Na taon, isasabay ko na yung linis ng aking buong aircon bukod sa linis ng aking filter. Tara, simulan na natin. Ang kailangan mo lang na tools is usually ito, plastic tools. Yan, plastic tools. Tapos, screwdriver. Alam mo ba, hindi naman talaga ako marunong sa aircon at hindi ako aircon technician. Mayroon lang ako ng saktong tools, tapos kaalaman. Saan ko nakuha yung kaalaman ko? Doon rin sa unang service team or unang authorized service na naglilinis ng aircon na nirecommend sa akin ng Samsung. Ang gagawin ko lang, natanggal ko na yung filter, tapos susungkitin ko lang siya dito sa gilid-gilid. Yan. Yan. Kung maririnig yan, lumalagotok, okay lang yan. Ito, kung makikita nyo, may mga hiwa yan dyan. Yan. Isusuot mo lang yan dyan. Yan. Hiwa. Isusuot mo lang yan dyan. Yan. Tapos, dito, para mabubuksan mo siya. Sa kabilang side din, wala kasi akong tagahawak ng camera Ito, yan. Yung mga hiwa. Nakikita mo, di ba, hiwa? Huwag kang mag-alala. Safe yan pag binuksan, yung mga hiwa na yan. Tapos, slide ko lang siya dito. Ayun na. Tanggal ko na siya. Napakabilis, di ba? Wala pang 1 minute, natanggal ko na siya. Iingatan mo lang siya na hindi mabagsak at hindi mabalian ng pin. Pero pag binubuksan mo siya ng gamit nito, kahit narinig mong lumagotok, hindi yan mababalian ng pin. Kasi tama yung tools na ginagamit mo. Yan. Pag medyo matigas, hahanapan mo ng paraan kung paano mo maisusuot yung tools mo na pang-opener. Ako, ang gagawin ko, dito ako, ang banda na to. Kaya sa kabilang side, yan. Kaya na-open ko na siya. Slide ko lang to. Yan. Medyo matabaho lang yung paglilinis, pero syempre, pag natutunan mo, yan may tubig na. Yan. Tinanggal ko lang yung tubig kasi nagkaroon na ng moisture dito. Kaya kailangan ko nang linisan siya. Halos kasi nilinisan ko to, mga 6 months ago. Ayan na yung tsura niya. Yan, ang brand ng aircon ko, Samsung. SmartThings. May wifi ito. Ayan. Tapos ngayon makikita niyo may tornilyo dito. Ito. Yan. Kita ba? Yan, may tornilyo dito. Tapos sa kabila may tornilyo. Gagamitan ko lang to ng screwdriver and then screwdriver sa kabila. Para mabaklas mo siya,
Ang kailangan mo ulit, yung kanyang, ito, plastic tools. Open mo siya. Huwag mo skip yung pinapanood mo kasi para matutunan mo yung tamang pag-open. Ayan. Open na dito. Tapos sa ibabaw, may clip yan. Pakita ko sa iyo, ha. Almost yung mga ganitong aircon is identical yung kanyang structure ng mga pin. Yan. So, may clip. Kikita mo? Angat mo lang yung clip na yan. Yan. Huwag kang mag-alala, safe yung pagbubukas natin dahil natanggal natin na maayos yung clip. Ito ang itsura niya. Ito yung itsura ng ating aircon kapag nakahubad. Yan. Ayan ang itsura niya. Kung mapapansin nyo, yung mga ano niya dito sa kanyang aluminum, ito, aluminum cooling. Kasi ito is yung coil or parang copper tubing. And then ito yung kanyang aluminum sa cooling is malinis. Alam mo kung bakit ko siya nililinisan kahit malinis pa naman yung itsura niya. Gusto ko lang mapanatili yung kalinisan niya at hindi na mag-imbak yung alikabok. Pero kasi may isa pa tong catch kung bakit kailangan mo siya linisan. Kasi kahit may filter ka na, may mangilan-ngilang alikabok na pumapasok na nagiging dahilan ng pagkabara ng iyong drainage. Ito. Open natin light. Okay. Kikita ba? Kung makikita mo, ito yung tubo. Yan, drainage. Tapos, kung makikita mo, parang may uhog o sipon. Kita mo, yan. Parang sipon. Yan. Ayan ang nagiging dahilan kung bakit bumabara yung drainage mo at tumutulo yung aircon mo dito. Tapos, ayan, no. Dito nagja-generate yan ng may gagamba. Gumapang siguro to sa ibang way kasi may filter tayo eh. Sa ibang butas, yan. Nagbi-build up dyan ng dumi. Yan, tapos nagiging sipon. Nakita mo to, yan, parang yan, tulo. Parang sipon na yan. Lilinisin natin yan. Ang ginagamit ko lang dito is tubig. Na nilalagyan ko ng Zonrox. Hindi naman siya nasisira. Yan. Pero, gagawin natin is deep cleaning type. Papakita ko sa'yo since nandito na rin naman tayo. Okay, stay tuned. Mahaba pa tong video, ha. Kadalasan, ang ginagawa ko, kung hindi ko naman siya i-deep cleaning, ang ginagawa ko lang, di ba, nabaklas na natin na siya ng ganyan. Ito na yung tsura niya. Parang skeleton na siya. Isang ginagawa ko, kumukuha ko ng tubig na mayroong Zonrox. Binubuhos ko lang yan dyan. Yan. Tapos, binubuhos ko lang dito yung tubig, ginagamitan ko siya ng toothbrush. Imagine mo, mayroong ang tubig sa galon na mayroong sabon, konting sabon, tubig, at may halong Zonrox. Tapos, ibuhos mo lang yung galon na yan dito. Yan. Wala lang tagahawak ng camera, kaya di ako makapagkuha ng galon. Tapos, binabrush ko lang yan dyan hanggang sa bumula. Yan. Tapos, pag bumula, syempre, mahulog yung dumi dyan. At yung mga sipon-sipon na yan, natutunaw dahil sa Zonrox. Yung mga sipon na nabubuo dyan sa ilalim. Pagtapos, is malinis na siya dito. Syempre, ito, yung mga uhog na nakikita mo dyan, susundutin ko lang yan. Ito, lilinisan ko lang neto. Sundutin ko hanggang mahulog siya dito sa butas. Pero kung mapapansin nyo, may ilaran ako dito, ah. Ito isa sa sekreto ko. Tips number 2. Ay, hindi. Mang number 3 ito. Kasi yung tips ko na number 2 is yung paano siya binaklas para linisan ng tubig. Ayun na yung 2. Ito yung number 3. Yan. Ayan. Ang ginagawa ko, ito saan to galing? Ito yung tali ng bike ko, yung parang kadena niya. Or tali, hindi siya kadena kasi gawa to sa metal na asero. Tapos may coating na plastic. Sinira ko lang yung lock niya. Ayan. Tapos sinuot ko siya dito sa may hose. Ito yung hose niya. Hanggang doon sa may bubong namin. Tapos ginaganyan ko lang siya. Tapos hanggang sa maano ko tong uhog na to. Sinusundot ko lang yan ito. Yan. Ano ko yan. Tapos binubusan ko ng tubig dito sa gilid. Pati dito ibabaw, binubusan ko ng tubig yan. Yan. Kasi meron yan drainage dyan. Pag nagbuhos ka ng tubig yan, hindi yan lulusot dito. Alam mo kung bakit ko siya manually ginaganon? Kasi wala akong yung parang cover. Yung iba kasi, may cover na ginagamit para hindi tumalsik yung dumi. Or hindi tumalsik yung mga tubig. Yan, ganun lang. Ganun ko siya. Tapos pag naano ko na siya, nalinis ko na ng ganun, hindi na bumabara.
Tinatabi ko lang to. Yan, improvise ko lang yan Yan, hindi ako na iniwan. Ginagamit ko lang siya para pansundot. Para hindi ako tanggal kabit ng aking pansundot. Tapos ang ginagawa ko, pag nalinis ko na siya, okay na, binabalik ko na siya. Yung mga cover niya. Ina-assemble ko na siya ulit. Ganun lang kadali. Pero, ang gagawin natin ngayon is deep cleaning. Ang gagawin natin, yung bonus ko sa iyo, yung pang-apat, is deep cleaning. Kung mapapansin mo, naka-off yung aircon ko. Siyempre, hindi ka magtatrabaho ng naka-on yung aircon kasi makukuryente ka at pwedeng matasi ka ng tubig yung mga chipset niya. Yan, dito yung timer niya. Tapos dito yung motherboard niya. Kasi pag nagkaroon ka ng short circuit, sira na yung aircon mo. Ang gagawin mo, turn off mo siya, punta sa breaker, baba mo yung breaker, automatic. Kahit maglilinis ka lang ng aircon, is off mo yung breaker. Alam mo na yung breaker, doon malapit sa outlet box mo. Ayun. O kaya naman kung hindi ka naka-breaker, naka-outlet ka lang, tanggalin mo, hugutin mo para hindi siya magkaroon ng short circuit. Ngayon, yung pang-apat ko sa yung ituturo is deep cleaning na. Yung isa kasi is, yung una, filter lang, basic. Sunod, nilagyan lang natin ng tubig na may sabon hanggang magkaroon ng sa drainage. Ngayon, deep cleaning yung gagawin ko kasi medyo madumi na rin siya. Gusto ko siya magiging linis talaga. Deep cleaning. Ayun yung mga hindi ginagawa ng mga nagsiservice para sa aircon. Iba kasi tamad. Nabugahan lang nila ng tubig. Nalinis lang nila yung mga filter. Nabugahan ng tubig na may sabon. Pinatuyo, pinalamig, lumamig na yung aircon. Babayad ka na ng service charge. Pipirma. Ayun. Tapos picture taking. Sige. Si-share ko sa iyo yung picture namin nung unang naglinis dito. Pero okay lang naman. Kasi maganda yung linis nila. Pero napansin ko lang is hindi siya deep cleaning. Kasi meron pa rin siyang dumi na naiwan dito. Yan. So, yan. Tanggal ko to, di ba? Napakabilis lang. Dito. Yung sa loob na to is parang may fan. Yung parang kanyang AC. Kumbaga sa electric fan natin, di ba? Sa electric fan natin. Katulad nito. Sa electric fan natin, yan. Dumudumi rin yan. Sa electric fan. Doon sa loob nito, may fan yan. Pakita ko sa iyo, Ayan. Yan. Zoom natin. Kita mo yan? Yung parang, yan, may puti-puti sa loob. Fan yan. Ito. Teka lang. Sundutin natin. Yan, Yan, yung umikot. Ayan ang fan niya. Ang fan niya parang katulad sa sa mga aircon ng sasakyan. Manual deep cleaning dahil wala tayong tools. Ito yung mga para na to is para sa mga wala lang tools pero meron kang panundot. May toothbrush, may screwdriver, may panlinis, na tubig, sabon. Yan, sisimulan na natin. Paalala lang po sa mga hindi sanay o ayaw mag-eksperimento o takot galawin yung kanilang aircon, huwag nyo na itong gawin. Pwede na kayo magkonsulta sa mga marunong maglinis ng aircon o sa authorized service center. Yung tinuro ko sa iyo kanina na kung paano siya lilinisin, yung very basic lang yung buhos ng tubig, tanggal na alikabok, brush, and then natanggal na yung dumi sa baran ng drainage, pwede mo siya takpan. Ayun, okay na yun. Babalik mo lang ulit yung pagkakatanggal mo ng mga plastic. Ganun din yun. Tatakip mo lang yan. Okay na yun. Wala nang problem. Pero sa part na to, yung pang-apat kong ituturo is deep cleaning. Ito kasi dahil 3 taon ko na siyang ginagawa and then na-build up na yung skill ko kung paano ko siya i-deep cleaning nang wala akong masyadong tools or kung anumang kaalaman. Hindi ako aircon technician, hindi man ako about sa mga aircon or electrical. Basic lang tayo. Natutunan ko lang to panonood ng YouTube, panonood sa mga gumagawa rin ng aircon. Ngayon, game na tayo. Kung ano yung state na yun na nakaubad na siya, and then papakita ko sa iyo kung paano ko tinatanggal yung mga wirings. Ayan. Una, for safety purpose, kailangan naka-turn off yung aircon mo. Walang power, pati yung breaker naka-turn off. Ngayon, simulan na natin kung siya paano babaklasin yung mga electrical na yan. Ito yung para sa mga advanced lang na gusto mag-deep cleaning. Pero yung basic kanina, i-cover nyo na pagkatapos nyo linisan. Ngayon, ang gagawin ko muna tatanggalin ko, itong kanyang, tawag dito, display air timer. Paano ko nga ba siya tinatanggal? Ito, naka-clip lang to Ayan, clip lang. Tapos, tanggalin ko siya. Ito na siya. Timer. Kikita na. Ayan. Ito yung itsura niya. Kikita. Ayan, itsura niya. Meron siyang mga pin dito. Ito yung sa kanyang Wi-Fi controller. Ayan. Next,
Natanggal ko na siya dito. Ngayon, nakikita nyo itong box na to. Kita na. Itong box na to, bubuksan natin yan. Yan. Okay, mag-alala kasi naka-turn off na yung electrical niyan. And then, makikita nyo dito, yung mga wirings niya napaka-komplikado. Okay, lapit natin. Lapit ko muna para makita nyo yung komplikadong wiring. Yan. Pero komplikado ba yan? Pero may color coding yan, ha? Nakikita nyo yan? May red, may white, may black, may yellow. Yan. Yan, yung mga pin na yan. Nakikita nyo to? Yan, ito. Kita nyo yan? Tatanggalin natin yan. Yan. Tatanggalin natin. Pero huwag kayo mag-alala. Madali lang tanggalin at ibalik yan. Ang catch dito, pag binalik yan at tinanggal, is pag nagkamali ka, hindi yan papasok. Papasok lang yan sa tamang outlet niya. Tatanggalin ko yung mga pins niya. Itong itim. Itong white. May clip lang yan, ha? Madali lang yan. Ako hindi ko na ito iniisip kasi may color coding naman eh. Hindi ko na kailangan tandaan. Sasakit lang ulo mo sa pagtatanda. Kailangan natin ito malinis. Yan, nakita niya, natanggal ko na to. Napakadali lang. Para lang ito sa mga nasanay na, halimbawa, 3 taon ka na naglilinis ng aircon sarili mo, hatutunan mo sa wala. Yan, madali lang. Basta lang yan. Ito, yung iba pala yun nandito sa baba, hindi ko na siya hugutin. Pero pwede rin, hugutin natin. Ayan o. Yan. Pero ngayon pala, hindi ko na siya kailangan hugutin na sa babang mga pin. Ito lang. Ito, kailangan to 1, 2, 3. Tapos, the rest is okay na. Ang gagawin natin is tatanggalin ko na to. Yan, ito. Para sa deep cleaning natin. Meron tayong tornilyo dito sa ilalim. Okay, hanapin natin yung tornilyuhan niya. Kailangan patience or matyaga ka lang sa pagbabaklas, ha. Wag na wag kang magmamadali at wag na wag kang matataranta. Pwede nyo picturean habang ginagawa siya or videohan o pa-video habang ginagawa siya. Pero wag na wag kang matataranta. Okay. Gumamit kayo ng hagdan, ha. Kasi ako upuan lang yung nagamit ko. Deep cleaning. Anong ginagawa ko ngayon? Nahanap ko yung opening nito. Palimutan ko eh. Dahil sa dami iniisip na problema. Ito. Yan, kita nyo? Nahugot ko siya dito. Wala pala akong tatanggalin tornilyo. Yan. Hugot. Kita mo ito. Natanggal ko yung wire kasi kailangan tanggalin yan. Okay. Ayan. Okay, natanggal ko na. Diba? Ang kailangan mo lang, syempre, pag medyo ilang buwan na lumipas kung paano mo siya babaklasin, medyo makakalimutan mo, lalahanin mo lang. Ay, shush! May tubig. Teka lang. Saan natin ito tatapon? Wait lang. Saan natin sa drainage. Dito. Kung makikita mo, ito may sipon-sipon na yan, oh. Oh, isipon. Yan. Ilinisan natin yan, syempre. Unahin muna natin itong mga tinanggal natin parts. Ito yung drainage niya. Ang gagawin ko lang, naka-screw kasi yan. Tatanggalin ko lang siya sa pagkaka-screw. Yan. Yan. Okay. Tanggal na. Ito, kung makikita nyo, ito yung nilagay ko. Tatanggalin ko na rin. Ayan. Ito yung tali ko sa, sa bike dati. Ginagamit ko siya as panundot. Ang haba, di ba? Ang next natin kailangan tanggalin ito. Makikita mo, ito yung fan. Ito yung sobrang dumi na naiipon yung mga dumi. Yan. Minsan, pag naipon na yung alikabok dyan, hindi na siya bumubuga ng lamig. Kahit nalinis mo yung filter mo, nalinis mo itong mga mesh na to, or itong aluminum na to, is madumi pa na siya. Tatanggalin natin to. Kaso itong part na to, ito yung isa sa sobrang hirap. Pero dahil nga, posigido tayong mabuksan siya ito. Kailangan ko tanggalin yung tornilyo na nandito sa gilid. Okay. Ngayon, naiangat ko na siya. Kita niya? Nak na. Nangat. Kita nak. Nangat. Okay. Naangat ko na siya dito. Pero, meron pa ako isang kailangan tanggalin. Kasi, hindi ko ito na mahuhugot dahil nakakonekto sa motor. Ito na yung kanyang fan, di ba? Pakita ko sa'yo malapitan, ha. Pag sobrang alikabok na kasi yan, hindi na yung bubuga ng hangin.
Sabi ko, hindi ito matatagal basta-basta kasi kailangan connect siya sa motor. Tatanggalin ko ito. Yan. Tatanggalin natin yung motor na yan. Ngayon, ang gagawin natin, tatanggalin natin yung motor na nakakabit sa kanya. Huwag kang mag-alala, madali lang yan. Basta natutunan mo lang. Itong motor na to, nakakabit rin yan dito sa likuran. Ito yan. Kaya yung gaya na sabi ko kanina is tatanggalin ko pala siya. Ayan. Mapapansin niya, madali ko na siya tinanggal. Ikot ko lang dito. Ingatan niyo po ha, kailangan nakababa yung breaker niyo ha. Yung breaker ng outlet ng kuryente ha, kasi may kuryente kayo. Yan, tanggal na. Ito yung connected dito sa makina. Tanggalin natin itong tornilyo. Yan, okay, under dito sa tornilyo. Subukan natin kung mapapaklas natin. Hindi pa siya mababaklas kasi mayroon pang nakakabit na tali. Tie wire. Ngayon, naka-tie wire siya. Ang kailangan ko lang, tanggalin ko siya sa pagkaka-tie wire. Sundutin natin. Ito, natanggal ko na yung tornilyo. Kaya nakakita niya na swivel ko na siya. Ito yung makina niya. Patanggalin na rin natin siya. Medyo may kahirapan tanggalin yung makina. Kailangan nyo lang i-figure out kung paano siya tatanggalin. Ayan, angat ko na siya. Ito, naangat ko na yung takip. Aside from takip, siguro kailangan ko na mahugot to. Ayan, hugot ko na siya, yung takip. Kung natanggal mo na yung takip, madali na lang yan. Kailangan lang islusot yung wire. Hindi ko lang mapakita sa inyo na malapitan kasi ang anak ko, hindi kayang sumot dito para makita niya to. Yan. Tanggal ko na yung takip. Bago ko pa matanggal tong motor na to, meron yung lock dito. Ito lang ha, mga once a year nyo lang ito gagawin. Pero tuturo ko na rin siya ngayon. Sayang yung pagkakataon eh. Although hindi ko pa naman kailangan mag-deep cleaning, gawin na natin. Hindi ko alam kung bakit ito ginagawa eh. Kasi wala lang ako pang pagawa. Walang pera si Papa. Ayan, natanggal ko na yung tornilyo dito na naglalak dito sa makina. Ayun, huhugutin natin muna itong makina bago natin ito matanggal. Alam niyo ba is, ano lang naman ako is computer technician. Matagal lang tayo maggawa na o manood ng mga ganitong technique. And yan, subukan natin hugutin. Medyo matigas. Ito, natanggal ko na yung makina niya. Medyo mahirap lang tanggalin, kailangan nyo lang ma-figure out. Ito, loose na siya. Madilim na itong tanggalin para sa akin. So, matatanggal na siya. Pag angat nyo nandito, matatanggal na yan. Yan, unti-unti nyo lang ha. Pero ingatan nyo po ha sa pagtatanggal kasi baka nyo mabali yung kanyang copper tubing dito sa gilid. Medyo napiflexy siya pag konti lang naman yung angat, sapat lang. Pero ingatan nyo pa rin na hindi nyo mabigla. Ayan. Slowly. Medyo sa tubig din. May tubig siya. Nakalabas kasi maraming moisture. Yung mga sipon-sipon niya. O, yan o. Okay. Ito na itsura niya. Makikita niyo may mga tumutulo. May moisture dito sa loob. Mamaya natin siya lilinisan. Linisan muna natin yung mga tinanggal natin dito. Sa paglilinis ng aircon, kailangan mo lang naman ng running flow water dito galing sa gripo. Tapos babasahin mo muna siya. Yan. Tapos hanggang lumambot yung mga alikabok. Tapos kailangan mo lang naman ng tubig na may sabon. Tapos i-mix mo, lagyan mo na rin ng Sunrox konti kung gusto mo siya mas magiging madaling effective sa pampalinis. Tapos, siyempre sasawsaw mo muna yan and then lilinisan mo. Lahat ng parts lilinisan mo hanggang sa pumuti na siya. Tapos pag pumuti na siya, saka mo siya banlawan, di ba? Ayan, mabilis ang instruction lang. Tapos ito naman, ito kasi yung nabibuild up ng mga alikabo. Pwede mo siyang ibabad, kuskusin mo yung bawat ano niya dito, bawat opening parts ng itong fan natin dahil nga ayaw yung mahirap tanggalin. Tapos, meron pa ako sa yung isang paalala. Bago mo isawsaw sa tubig lahat ito, meron na akong papakita sa iyo. Ito, may kasamang makina. Ayan. Yung mga small motor, isa, dalawa, tatlo. Huwag mong basta-basta babasahin yan. Ang gagawin mo is tatanggalin mo muna siya sa kanyang pagkakabit. Tatandaan mo na lang kung saan mo siya tinanggal. Gumamit ka ng video or picturean mo para hindi mo malimutan kung saan mo siya tinanggal. Ayun lang, tapos pag natanggal mo na ito lahat, yan,
Tandaan mo lang, and then saan mo na siya babasahin. Ayun lang, mamaya sa taas, ikakapitan natin siya pag natuyo na. Ngayon, malinis na yung ating mga parts, di ba? Makita nyo kanina, may mga malalansa pa yan. Ito, pinapatuyo ko na lang. Tapos kung mapapansin nyo, ito, pakita mo anak, itong kanyang fan is pinababad ko muna sa tubig, mamaya ako nagpatutuyuin para lumambot yung mga alikabok sa loob kasi maraming dumi yan na mahirap tanggalin. Okay, balik tayo dito. Ngayon, dahil tuyo na itong isa nating parts na kung saan nilalagay dito yung mga makina. Yan, nakikita mo yung makina. Ang ginawa ko, tinandaan ko sa kanya kung paano ko siya tinanggal at kinabit. Ayan, ito tornilyo ko na lang siya. Ganun din ang gagawin nyo kung paano siya ikakabit. Since na hindi abot ng gripo namin o ng hose namin yung aircon dito sa second floor, nagdala ako ng tubig galing sa galon, tapos tabo na nilagyan ko ng liquid soap, tapos toothbrush at planggana. Tapos, lilinisin natin siya doon sa ibabaw. Ito, ang gagawin natin, yung liquid soap ko na nasa tabo, tapos itong planggana, pang salo ko ng mga tumutulo dito. And then, gagamitan ko ng toothbrush. And, nakikita nyo to, angat mga anak, camera. Tingnan mo kung madilim. Okay? Itong mga kanyang mga aluminum na nagpapalamig, ang gagawin ko, since na naman hindi siya maalikabok, ang gagawin ko lang, babasahin ko siya nito ng liquid soap or tubig na may sabon. Parang uhugasan ko lang siya ng ganyan. Tuloy-tuloy hanggang sa malinis ko ng mabuti yung mga nandito. Okay lang kahit tumutulo kasi meron tayong planggana para pang salo. Yan, ganyan lang gagawin ko. Tuloy-tuloy lang ng ganyan hanggang sa matapos ko na makita ko na malinis ko na siya. Tapos matanggal ko itong mga sipon na to. Ayan. Ito, nalagyan ko na siya ng mga liquid soap na ibahagi ko na sa buong katawan niya. Tsinaga ko talaga siya since wala tayong compressor. Tapos ito mga dito sa gilid. Ayan o, kikita nyo. Ginaganyan ko siya para matanggal yung mga sipon-sipon niya. Ayan kasi yung mga alikabok na nakahalo sa tubig o sa hangin na may moisture. Tapos nagiging parang sipon. Yan. Tapos kung makikita mo dito sa ilalim, yan, meron na rin ako nilagay na sinabunan ko yan, binarush ko ng ganyan, matyaga tayo eh. Pag wala kang pambili ng mga tools, tyaga, kailangan mo ng tyaga, discard at tyaga. O, ayan, pagpapatuloy ko lang ito hanggang matapos. Ngayon, natapos ko na siya lagyan ng sabon tong mga kanyang kuling aluminum. Ngayon, ang ginagawa ko sa kanya, binubuhusan ko siya ng tubig, sinasalo ko ng planggana. Pero mas maganda sana kung may spray. Recommend naman kayo ng mga technique kung anong tingin nyo na mas mapapadali. Tapos naglasarod lang ako ng planggana. Ngayon, nabuhusan ko na ng tubig, sinalo ko sa planggana. And then may mga parts kasi na hindi ko mabuhusan ng gusto kasi baka bumaha dito sa aming kwarto. Kaya ang gumamit ako ng basahan, pinunasan ko na lang yung iba. Tapos mamaya, pag nalagay ko na yung kanyang tray dito o alulod para dumiretso yung tubig dito sa tubo, sa kanyang drainage, bubusan ko siya ng tubig para yung iba pang dumi alikabok dadalaw na lang. Okay, oras na para assemblein yung ating aircon. Paalala lang ha, etong part na to, yung may mga electrical, dapat hindi nyo siya natatalsikan ng tubig o hindi nyo siya nababasa. Yan, importanteng hindi yan nababasa. Kung hindi kayo sanay, dapat balutan nyo ng plastic yan. Since sanay naman na akong gawin yung mga ganun bagay, ay hindi ko na siya tinabunan ng plastic. Tara, simulan na natin siyang i-assemble. Ano yung pinakahuli nating tinanggal sa kanya? Ito. Yan, ito yung pinakahuli nating tinanggal. Ito rin yung ikakabit natin. Ibabalik na muna natin tong kanyang fan dahil malinis na at napatuyo na natin. Remember, meron siyang bearing ha. Papasok ko na muna to siya bago natin ilusot yung bearing. Okay, dadandahanin muna sa pag-angat ha kasi pwedeng yung kanyang coil o yung kanyang pipe, ito, makamabali nyo pag nalakasan nyo ng husto. Pero yung sa ganitong angle, hindi yan basta-basta mababali kasi medyo flexible yan. Yung copper tubing or yung copper wire or copper tube. Yan, ayan tawag dyan, copper tubing. Medyo namamali lang tayo minsan dahil syempre, alam nyo na, hindi naman tayo aircon technician. Tapos ito, babalik ko na to dito. Sunod, makina. Ito, makina. Ito yung huli nating, ay pangalawa sa huli. Ibabalik ko muna siya. Kailangan mabalik ko muna siya na maayos. Inilinga ko siya dito kung nasaan itong plot na to. Yan, may lock kasi siya eh. Siyempre, itong butas na to, yan, may butas siya, makikita nyo. May butas yan dito. Ngayon, ilulusot ko siya dito. Ulo ko ng konti ito.
Then, lulusot ko siya. Huwag mong kakalimutan itong tornilyo na to na nilalak dito sa loob ng butas. Yan, nilalak yan dyan para hindi siya aalog-alog. Kasi dito yan sa may shafting ng aircon. Nahigpit ko lang mabuti yung tornilyo na nilagay ko dito. Sapat na higpit lang Tapos, ito nakikita nyo ang kanyang makina na nagpapaikot sa pan. Kailangan ilapat nyo ng maayos. Tapos, ibabalik na natin yung takip niya. Bago natin ibalik yung takip, kung makikita nyo yung wiring, kailangan susundin nyo yung pagkabalik. Ito yan, ganyan yung position niya. Tapos, nakalusot siya dito. Yan. Okay, nakalusot siya pala dito. Ito. Nakalusot yan dito. Tapos, ibabalik ko na siya. Ilalatag ko lang mabuti. Fix na rin yung fan sa loob. Hindi na siya aalog-alog. Nakatornilyo na din. 2 tornilyo. Tapos yung wire na iayos ko na rin. Na-insert ko na siya. Kailangan mo lang ma-figure out kung paano mo siya ibabalik. Kadalasan kasi madali lang siyang hugutin. Madaling tanggalin tong takip pero mahirap ibalik. Tapos itong dulo. Yan. Itong wire na to. Ito yung dulo niya na tinanggal natin. Is ikakabit lang natin siya. Ayan. Dito sa part na to. Yan. Ito siya. Naikabit ko na. Medyo mahirap lang mag-handle kasi ng camera. Be sure na na-clip mo siya mabuti Nakikita mo to, may clip yan. Ilalagay naman natin yung tray niya dito sa ilalim, yung kanyang alulod. Ngayon, ibabalik ko tong alulod niya kasi plano ko bubuhusan ko rin siya ng tubig. Pero bago mo siya ibabalik, makikita mo to yung butas. And then nakikita mo pang hose na to. Yan, hose. Idudugtong mo muna siya. Ito, naibalik ko na yung kanyang drainage tube or yung hose. Tapos nilagyan ko na rin ng tornilyo para safe na hindi siya mahuhugot. Tapos is ibabalik ko siya. Yan. Lulusot ko lang siya dito. Kailangan pantay yung pagkakabit mo nitong drainage niya. Swak na swak. Kaya take time sa paggagawa. Huwag kayo masyadong magmadali. Tapos ikakabit na natin itong mga wirings niya. Itong wirings niya, kung saan natin siya hinugot, yan, doon rin natin kakabit. Katulad nito, kita nyo, kulay blue. Dito siya para sa blue. And then itong white, dito siya para sa white. Ito, nakabit ko na siya na maayos. Medyo nalito lang ako, no? Pero nakita ko na rin. Magbuhos ng tubig dito sa ating drainage. Kasi, kailangan natin siyang banlawan. Since nakabit na natin tong drainage, bubuhusan na natin siya tubig. Huwag kayong mag-alala dahil pag nagbuhos kayo ng tubig, hindi yan matatapon dahil sasaluhin niya ng drainage na to. Para yung mga sabon kanina matanggal. Pati dito sa bandang likod. Buhusan ko ng tubig. Yan. Kasi para matanggal yung mga sabon-sabon or mga sipon-sipon niya. Ibabalik ko na yung panglinis ko dito sa drainage kasi para panundot ko sa kanya sakaling bumabara. Nailagay ko na siya. Isusot ko lang naman yan, yung pa na yan. Ito, yung parang panglinis ko sa drainage ko. Kasi minsan bumabara, pag nagkakaroon ng sipon, umumuho siya, parang lumot yun na siya. Ayan, ginagano'n ko lang yan. Okay, bubuhusan na natin siya ulit. Buhusan na natin to, iubos natin yung tubig. Okay, assemble time na tayo ngayon. Kailangan i-check nyo mabuti kung naibalik yung mga tornilyo at yung mga iba pang mga yan, tulad ng drainage, yung wirings na ikabit yun ng mabuti. Assemble time para matesting na natin. Ito, yung kanyang display, kakabit na natin. Usually, dito lang siya nakalagay. Ingatan nyo, dapat hindi basa kamay nyo sa paghawak nyo nitong display na to. Okay, kabit natin maayos. Okay. Ayan. Kabit na natin yung display na maayos. Okay, hindi dapat nalalaglag at swak na swak pati yung kanyang pin. Una, kakabit ko nga to. Pinakamalaki. Kailangan imagine niyo kung mayroon kayo nakalimutan, double check nyo. Kasi mahirap magbaklas ulit kapag nakalimutan kayo ikabit, lalo na yung mga tornilyo. Nakalimutan yung ilagay, baklas kayo ulit. Kaya dapat meron kayong step by step talaga na videohan nyo, na picturean nyo, or meron kayong natatanda nyo talaga
So, pala ko naman, natatandaan ko naman. Yan. Looking good. 2 tornilyo na lang yung kailangan natin dito. Left and right. Next. Kabit natin to. Additional filter lang to sa loob eh. Nakapatong lang yan dito. Okay, next. Kabit natin to. Sa filter. Ay, filter. Ano ba yun? Sa bugahan ng hangin. Cover niya. Filter ako ng filter eh. And next. Next. Cover. Kabit natin dito. Almost finish. Ang ihuli natin yung pinaka-filter sa ibabaw. Ito, marami akong filter na tela. Gagamitin natin siya dito. Pinatong ko lang. Ayan ha. Pinatong ko lang. Ito na yung ating double filter. Okay na, ikabit ko na maayos. Pakita ko sa inyo. Ito. Ayan. Nakabit na natin siya na maayos. Okay. Medyo malabo yung camera natin dahil contrast sa liwanag. Ayan. Testing na lang tayo. Come on. Okay. Testing tayo. This is it. Power on ko na yung breaker. Yun. Nag-on na siya. Labo. Yan. Okay, wait natin lumamig. Wala tayong pang ano ng temperature eh. Pero syempre mararamdaman natin immediately yan. It means gumagana, umiikot. Check natin ibabaw. Nahihigop niya ba yung hangin na maayos? Ayun. Nahihigop ng maayos yung hangin kahit may filter tayo. Yan. Hit muna natin lumamig yung ating temperature. Dahil pag nagbukas ka ng aircon, hindi yan agad-agad lumalamig. Nag-aano pa yan. Bumubelo. So far, habang inintay ko siyang lumamig, pag may natutunan ka sa video ko kung paano ko siya linisin, like ka naman, comment, subscribe ka na rin dito kay Kuya Da, kay Kuya Tech. Alright. Salamat. See you.